pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang DOST sa radyo. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Himpapawid, Oning Miranda. Narito na ang programang maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Yusilidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sek, magandang agam po. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. At para lahat tayo makakonek, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggong nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. Si Dr. Roberto de Ocampo, Philippine Rural Reconstruction Movement, President Edicio de la Torre, ang final report ng Philippine Blue Economy Forum. Nitong Huwebes naman ay nagtungo tayo sa Bacolod upang pangunahan ang First Impact Conference. Ang Impact Program o Intellectual Property Management Program for Academic and Research Institutions Commercializing Technologies ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mananaliksik, technology transfer officers at innovators upang maging technopreneurs na may kakayahang gawing negosyo o produktong kapaki-pakinabang ang kanilang pananaliksik. Kahapon naman sa Bacolod pa rin, ginanap ang 9th Technology Business Incubation Summit. Ito naman ay naglalayong mapalakas ang ugnayan at palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga innovator, startup founders, incubators, managers, investors at partner institutions sa bansa. Maraming salamat, Secretary. Noong Lunes, ipinipresenta po sa inyo ang Philippine Rural Reconstruction Movement, yung PRRM. Ano po ba, sir, ang nangyari? Ano po ang naging recommendations po ninyo? Well, gusto lang nilang ipakita sa atin at basahin yung isang libro na ginawa nila upang isulong yung Blue Economy Advocacy. Kasi nakita nila na ang Department of Science and Technology ay nangunguna sa pagpapatupad at pagkakaroon ng mga research o agenda na parte ng Pagtanaw 2050 na merong blue economy. Kasi ang ating bansa ay archipelagic at ang gusto natin doon sa Pagtanaw 2050 ay maging mayaman at progresibong bansa na magamit natin ang ating marine resources at hindi lamang land-based ang ating pagpaplano, kundi isama na rin ang katubigan. Ayan. Ano naman po itong First Impact Conference, sir, na pinagtuon din ng punsin ng DOST? Ang Impact Conference ay patungkol sa mga ginagawa ng DOST sa mga eskwelahan, state universities and colleges, and higher education institutions upang mapalaki talaga ang advokasya ng pagkukomersyo out of research and development. Ang aking statement doon is what
good is a breakthrough if it does not break through. Ayan. Ibig sabihin, anong silbi ng resulta ng pananaliksik Apo. kung hindi ito magamit at makomersyo at ma-scale up ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi ang purpose ng ating mga state universities and colleges at ang research ay maging public service din naman. Kasi ito yung kailangan natin sa panahon ngayon. Ang sabi ko nga, research and commercialization should be one of the highest form of patriotism that the scientific community should show. Ayan. Di ba, Secretary, parang yan din po ang pinagtuunan din ng pansin sa 9th Technology Business Incubation? Yes, ang 9th Technology Business Incubation naman ay nakatutok doon sa talagang tinutulungan ng DOST na makomersyo at maging sustainable ang kanilang adhikain. Pero dito na natin sinama ang mga business incubation na tinutulungan ng DOST regional offices na hindi lamang ng ating mga councils tulad ng PSHERD. Ayan. Alright, maraming salamat po, Sir Rene. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Nasa linya natin si Munir Baldomero mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Radyo Pilipinas. Munir, magandang hapon. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. So para po sa latest update dito sa binabantayan po nating bagyong Juan. So as of 10 a.m. yung kanyang sentro is namatahan sa layong 680 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar, na may maximum sustained winds na 140 kilometers malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 170 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. So for the past 24 hours itong si Bagyong Juan ay patuloy pa rin po nag-rapid intensify dito sa Philippine Sea sa east of Eastern Visayas. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang signal number 2 sa may Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, dito sa may Albay, Sorsogon at Ticao Islands. Dito po sa Visayas, signal number 2 po dito sa may Northern Samar, northern portion ng Samar at northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 naman po dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Masbate, including Burias Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po ang Lubang Islands, Calamian Islands at Cuyo Islands, rest of Samar Province, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan Islands at Camotes Island, at kasama din po ang northern portion ng Negros Occidental, northern and central portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portion ng Antique, kasama po ang Caluya Islands, dito po sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa ngayon po, nakataas pa rin po ang weather advisory number 6, kung saan ngayong araw, maaari po makaranas ng more than 200 millimeters na pag-ulan dahil po sa epekto ni Tropical Cyclone Juan, ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay, habang 100 to 200 millimeters naman po ang inaasahan dito sa Quezon, Marinduque, Masbate, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 millimeters naman po dito sa Bulacan, Rizal, Laguna, Romblon, Samar at Biliran. Sa ngayon po, nakataas rin po ang gale warning sa bahagi po ng northern and eastern seaboards ng Luzon, eastern seaboards ng Visayas at northeastern seaboards ng Mindanao. Kaya pinapayuhan po natin ang lahat ng ating mga kababayang mangingisda at may malilit na sasakyan pandagat na wag na pong pumalahot ngayong araw dahil delikado po dahil po sa papalapit na bagyo. Sa ngayon po, nakataas rin po ang storm surge warning kung saan maaari pong makaranas ng storm surge na mayroong peak height na lalagpas ng 3 metro within the next 48 hours. Itong exposed coastal communities ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao at Bukas Grande
Islands. Sa ngayon po, base po sa current na forecast track at intensity nitong si Uwan, ay kikilos po ito generally northwest at maaari pong lumapit dito sa may Catanduanes bukas ng umaga at maaari rin, base po sa latest information, maaari po ito maglandfall dito sa may southern Isabela or northern Aurora by tomorrow afternoon or Monday morning. Pero nakikitaan pa rin po siya na merong increased probability na maaari po itong bumaba yung track po nito at maglandfall dito sa may Catanduanes. After landfall ay tatawid po ito ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at dito sa may Central Luzon at lalabas po dito sa may Lingayen Gulf or dito sa may coastal waters ng Pangasinan or La Union by Monday morning or afternoon. Inaasahan po na lalabas po ito ng PAR by Tuesday. Sa ngayon po, by tonight or tomorrow, nakikitaan po na itong si Bagyong Juan ay mag-intensify pa po at maaabot niya po yung super typhoon category at after landfall, bahagya po itong hihina dahil po sa interaction nitong bagyo sa kalupaan ng Luzon at maaari niya pong ma-maintain itong typhoon category habang tumatawid dito sa may northern Luzon patungo sa West Philippine Sea. At yan pong latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Munir Baldomero, nag-uulat. Maraming salamat, Munir Baldomero. Ingat po tayo mga kaibigan sa ating mga paglabas-labas para maiwas po tayo sa hagupit ng bagyo. Narito ng iba pang napapanahong Balitacam. Ito ang Balitang Rapid. Pinangunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang First National Impact Conference sa lungsod ng Bacolod sa pangunguna ni DOST Secretary Renato Yuseldun Jr. para pagtibay ng temang From Impact to Next Horizons, Surging the Next Wave of Knowledge and Technology Transfer. Pinagkaisa ng conference na ito ang iba't ibang grupo kabilang na ang industry representatives, researchers, university leaders, entrepreneurs at policy makers. Binigyan diin ni DOST Secretary Renato Yuseldun Jr. ang pangangailangan itulak ang pananaliksik, lampas sa mga academic journals at mga laboratory shelves. Itinampok din ng kalihim ang mahalagang papel ng Intellectual Property Management Program for Academic and Research Institutions, Commercializing Technologies o Impact na inisyatiba ng DOST PSHERD. Ang programa ito ay idinisenyo para tiyakin na ang pananaliksik na pinondohan ng pamahalaan ay maisasalin sa mga tunay na produkto, serbisyo at solusyon na direkta makikinabang ang mga Pilipino. Mga farms of the future, abot kamay na sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Katuwang ang Southern Mindanao Agriculture, Aquatic and Resources Research and Development Consortium o SMARDEC, isna sa katuparan ng Department of Science and Technology, DOST Davao, ang vision na ma-modernize na ang farming sa pamamagitan ng pag-introduce sa mga lokal na magsasaka ng makabagong teknolohiya para gawing smarter at sustainable ang pagtatanim sa rehiyon. Layunin ito na ma-modernize ang agrikultura gamit ang data, automation at artificial intelligence or AI. Kabilang sa mga technologies na ipinakikilala ay ang mga Zapify, isang Internet of Things or IoT-based pest control device para sa pest detection and management gamit ang sensors and connectivity. Gumagamit ito ng sensor para otomatikong matukoy ang peste at i-activate lang ang control kung kailangan na mas napoprotekta sa pananim. Ang isa pang inobasyon ay nakatuon sa paggamit ng multispectral data. Nagbibigay ito ng detalyadong imaging para malaman ang kalusugan ng halaman, kondisyon ng lupa at moisture level. Dahil dito mas makakagawa ang mga magsasaka ng tamang desisyon sa pagdidilig, paglalagay ng pataba at pag-aani. Pangatlo rito ay ang INDAI o Inspection of Durian using AI. Gumagamit ito ng AI at non-invasive imaging para suriin ang kalidad ng mga durian nang hindi ito hinihiwa. Tinitiyak nito ang mas mataas na kalidad ng durian para makasunod sa market standards at makatulong na madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong ito, matitiyak na ang scientific advancements ay abot kamay ng mga magsasaka at komunidad sa kanayunan. Makakakonek tampok ang talino at malikhaing isip ng mga Pilipino tungo sa pagbabago. Bida ang husay at talino ng ating mga kababayang Pilipino sa programang Lunduyan
ng DOST Technology Application and Promotions Institute o DOST TAPI. Para sa kabuang report, narito ang ating DOST TV correspondent Carmela Agisanda. Talino, husay at galing ng ating mga kababayang inventor para sa kaunlaran. Bida ngayon sa programang lunduyan ng DOST Technology Application and Promotion Institute o DOST TAPI. Sama-sama nating itampok ang talino at malikhaing isip ng mga Pilipino tungo sa pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute o DOST TAPI, nagtipon-tipon ang mga Pilipinong inventor at maging mga partners mula sa iba't ibang sektor upang kilalanin ang natatanging talino at husay ng ating mga innovation movers. Lunduyan, na ang ibig sabihin ay meeting point o cradle, kung saan nagsama-sama ang mga tagapagsulong ng inobasyon na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagtutulungan. Layunin ng culminating activity na ito na suportahan ang mga programang magpapalago sa ating National Innovation System. Tampok sa programa ang success stories ng ating mga Filipino inventors, technology milestones achievers at 2025 innovation rookies. So, si Farmesto Technologies Incorporated, kami po yung nagde-develop ng mga automation systems na ginagamit natin sa mga greenhouses. So, para yung mga farmers natin in the future, tap-tap na lang po sa cellphone or sa tablets po nila. So, kumbaga, parang mas mapapadali po yung way of farming po ng mga future generation nating farmers. So, malaking tulong po ito, lalo na po sa ating mga farmers na they experience yung higpit at lupit ng ating environment. So with the protective cultivation, let's say nasa loob ng greenhouse, mas mapoprotektahan yung crops nila, and with the use of our technology, mas mapapadali naman yung kanilang labor. Kumbaga parang hindi na sila magmamanual-manual, ganun na lang po. Yung dinevelop po namin na automation system is ngayon po ay naka-installed sa isang demo farm sa Tagaytay City, sa Turbulent Greenhouse. So sila po yung aming ka-collaborative together with the DOST TAPI sa implementation and deployment po ng system po natin. So sila po yung unang nakaka-test kung gaano yung ka-effective yung atin pong system. We manufacture eco-friendly charcoal briquettes, kaya eco-uling na gawa sa coconut waste instead of wood or instead na pumuputol ng punong kahoy, kami ay gumagamit ng coconut shells. At nagko-compete kami more than regular charcoal kasi tumatagal kami hanggang 6 na oras, wala siya masyadong usok, and we save 1 tree kada sako na napoproduce namin. Sa pamamagitan ng empowerment ng DOST, nakakapag-deploy tayo ng technology sa rural farming communities, tapos binibili ito ni Eco-Uling, tapos kami yung further na bibriket o kaya nagmumold nito. At dahil doon, nakakamit tayo ng demand, hindi na tayo nakakaputol ng puno, nakakapagbigay pa tayo ng sustainable na livelihood sa ating mga kababayan. Masaya ako dahil suportado kami ng national government. Nagbibigay siya ng pag-asa sa amin na lahat ay willing tumulong para sa sustainable na future, makapag-provide ng sustainable na livelihood. Ibig sabihin, walang namamatay sa paggawa ng uling. Pangalawa, hindi tayo puputol ng kagubatan para lang makaproduce ng uling. And third, it is a proof na gusto talaga natin i-restore yung environment. Seryoso tayo sa kalagayan ngayon ng kalikasan natin. Nakikita naman natin yung lakas ng bagyo. At the end of the day, ang naapektuhan yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya mukha man siyang long haul, pero doon talaga yung punot dulo nun. Kailangan, hindi tayo magputol ng puno. Malayo pa, pero malayo na. Kaya masaya kami sa grant namin with DOST at definitely simula pa lang to. Bukod sa awarding, masasaksihan din ang partnership sa pagitan ng DOST TAPI at ng AHG Lab kung saan kanilang ipinahayag ang lubos na pagsuporta sa mga programang ito.
Sa pamamagitan ng ganitong event, nais ng DOST TAPI na mas mapalawig pa ang pagpapahalaga ng publiko sa kahusayan sa teknolohiya ng ating mga Filipino inventors. Muli, ako si Carmela Aguisanda, delivering science for the people, one DOST for you, solutions and opportunities for all. At yan po ang napapanahong balitaga sa linggo nagdaan. Samantala mga konek, dumako tayo sa ating kwentong SNT. Mga kakonek at sekretary, nalalapit na po ang National Science, Technology and Innovation Week 2025 o NSTW 2025 nagaganapin sa Lawag, Ilocos Norte. Tama onin, dito muling ipinagdiriwang at pagyayamanin ang 4 pillars ng DOST na human well-being, wealth creation, wealth protection at sustainability. At bago natin pag-usapan yan, panoorin natin ito. Ayan, habang wala pa, para malaman natin ang magaganap at iba pang impormasyon, makasama po natin ngayong araw ang host ng NSTW 2025 at Regional Director ng DOST Region 1, Dr. Teresita A. Tabaug. Magandang agham, Director Tabaug. Magandang agham po, Sir Onin, at of course magandang agham din po, Sex Salute. Magandang agham po, Sir Onin, at of course magandang agham po, Secretary Rene. Ardites, para po sa kalaman ng lahat, ano po ba itong National Science and Technology or National Science, Technology and Innovation Week o NSTW na gaganapin sa Lawag? Okay. Ito pong National Science, Technology, Innovation Week. Ito po ay taunang selebrasyon na po ng DOST base nga po sa Proclamation number 169 series of 1993 na kailangan pong bigyan pansin ano na po yung mga kontribusyon ng agham teknolohiya at inobasyon sa ating ekonomiya. Gaano po kahalaga yung NSTW na gaganapin sa Region 1? Region 1, lalong-lalo na po sa Lawag. Okay, lalong-lalo na po sa Lawag, mahalaga ito kasi po mabibigyan po ng chance ang aming mga kakailian po, ang tawag namin po sa mga netizens doon para ma-expose pa po ano ho ba ang mga pwede po pang nilang malaman na aside po sa mga binibigay po ng Region 1 na technologies kasi national nga po ito. Ano? So lahat ng mga technologies na manggagaling po sa iba't ibang research and development generating agencies po natin from the SUCs and even from the different regions po ng DOST, yan po ay maipapahayag, maibabahagi po sa Region 1. Ano ba ang dapat asahan ng ating mga kababayan sa Ilocos Norte o sa Region 1 dito sa gaganaping NSTW? Opo, unang-una po, syempre tataas ang traffic dahil we expect po akala ko ba maluwag? Ang lawag? Ang lawag. Okay, sir. We expect around 20,000 or more kasi national po ito. Ano po? Pangalawa, siyempre kahit dadami ang tao, we expect the economy to increase kahit paano marami ang gagamit ng mga hotels, ng restaurants, marami po sila mapapagbentahan. Actually, when we did some cost-benefit presentations sa provincial government, sabi namin around mga, kikita pa kayo around mga 20 to 21 million overall for this one-week event. Maliban doon sa kikitain nila, ano ba yung highlight ng ating NSTW ngayon sa Lawag? The highlight of the NSTW, of course, sir, is to really package what do we have now, right? Of course, we always start with the awards kasi yun po palagi for this year, for example, through the NAST Philippines po ay tayo po ay magbibigay ng awards na the Outstanding Research and Development Award, the Outstanding Technology Commercialization Award, the Outstanding Science Administrator Award. Ngayon, pagkagaya po nabanggit kanina ni Sec Rene, di ho ba, ang response ng DOST to the 8-point agenda of the Philippine administration ngayon is through the 4 pillars. Yung 4 pillars po natin, namely yung well-being, sustainability, wealth creation, and wealth protection. When we did po the presentation sa Exicom, sabi po namin tayo po ay magpapackage ng around 50
technologies, lahat-lahat po. But as of today, dahil po napakarami, sir, first time ever na napakaraming DOST from the central office who would like to also show to Lawag what do they have. Dito po sa listahan ko, we have around 193 technologies, around 386% above the target. Pero meron ba tayong mga ilo-launch na ipapamana natin sa Region 1? Yes, sir. Una, of course, we will have yung ating naumpisahan this year, yung ating Innovation Hub, sir. Magkakaroon po tayo ng launching ng Innovation Hub, DOST with, ngayon po private, the Northwestern University po. And then, yung pong ilo-launch din po natin na ay actually ibibigay ng DOST FPRDI po na waiting shed making use of their octagonal joint technology. Bamboo. Na bamboo. We will also launch. Bamboo, ano yan? Shed. Bamboo na merong solar panel. Wow, talaga, sir. Ko-commit ko na ba si sir? Ewan ko lang. We can work on it po kung kakailanganin po. Okay? And then of course po, yung Resilient 4, we had just done yung Handa Pilipinas sa Mindanao or sa Visayas. Meron silang bagong technology ngayon, na bagong innovation. Kasi po sa DOST 1, meron kaming mga tawag na mascots, yung siglat, yung solido talaga para sa Handa Pilipinas po yun. We have 4 more na that represents resilience. Ito po yung unang gagawin ni Sir pagkalapag pa lang po niya sa 18. Siya magre-rest lang siguro 1 oras, then immediately he will meet the kids para po kami po ay maglo-launch ng tinatawag po nating Resilient 4. Okay? Alright. Naku, maraming palang mga bagay na exciting dyan sa bahagi po ng Region 1. Ano po at RDTES, nasagot mo yung tanong, ano yung technology ang highlight ngayong taon? For this year po, yung SSCP, kasi nga po, di ho ba, for I think the 4th year already, sir, meron tayo, 3rd year, na pinalabas na ni Secretary yung ating pag-celebrate ng National Science Technology Innovation Week from NCR to the regions. Na-mention nga po ni Sir doon sa Impact Conference sa TBI Conference that innovation is plural and it's archipelagic. So, hindi bang talaga para sa NCR lang ang lahat ng mga benepisyo ng agham teknolohiya at inobasyon. Kaya po, ito po ay gaganapin sa iba't ibang regions. Like for example, nung una ay sa Iloilo, Visayas Cluster, and then Mindanao, and sa Region 10. Opo. And then sa amin. Okay po. Ngayon po, isa sa highlight na wala pa po sa mga nagawang NSTW ay yung pong SSCP. Kasi po yung SSCP or the Building Smart and Sustainable Communities, ito po yung ginawa naming sub-theme sa celebration sa taong ito. Of course, alam natin the general theme is siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. 2 years ago po, nag-launch po ang DOST through Sir Rene, of course, and Yusek Sancho nitong programming Smart and Sustainable Communities Program. At ang target po nila noon ay mga 80 lang. Ngayon po, sir, ay 111 na tayo. 111 na po. So ngayon po, it's high time to recognize some of those who are already performing. So aside from magbibigay po ng award si Sir Rene at saka si Sir Sancho sa mga top performing smart communities po, meron po tayo yung pag-share din. Ano ho ba yung mga iba't ibang technologies na ginagamit ng mga smart and sustainable communities natin. So, magtatalaga po kami ng separate booth or separate area, nasa centerpiece po yon, na makikita ng ating mga kababayan, ito pala ang mga technologies na ginagamit. This is over and above the different technologies po na sinabi ko na nandun sa iba't ibang 4 na pillars. Alright. So, RDTES, aniyahan mo naman ang ating mga taga-subaybay at baka may mensahe ka sa kanila. Sige po. Tara na po sa norte, okay? Have a taste of the Ilocanos, no po. Actually po, kung pupunta kayo doon, sabi ko nga po nung last time, it is a challenge po in terms of the space kasi wala pa kaming malalaking area. But while you will be transferring from one venue to the other, kasi we have 15 sites, ano po, ay makikita naman ninyo ang ganda ng Ilocos Norte. This is an area, ang lawag po na
na this is the Sunshine City na tinatawag po natin, no, rich in culture, rich in history, and rich in cuisine. So matitikman po ninyo ang aming bagnet, yung aming mga empanada, and everything na meron na pong innovation even sa aming empanada. We hope po that as we do this, we will be able really to put ito yung ma-implement yung aming mantra, agham na ramdam. Po, ang agham na ramdam na yan, hindi lamang po sa ibang lugar, kundi din po sa malayong lugar ng Ilocos, a very promising area in Lawag. Sabi ko nga po, we are trying to incorporate technology and tourism sa ating mga gagawin dito sa NSTIW dahil po, we can package po your visits na hindi lamang technology visits, but you can visit many beautiful areas from Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and down to Pangasinan. O kailan ba yung NSTW na yan? Banggit mo naman. Yes, November 18 to 22. Malapit na. As early as 14 pa lang po, magsisipunta na po yung ating team doon. Okay, maraming salamat, RD Tess. Alam mo, nahalata ko yung kanyang come on, chick, CHIC. Ano po yun? Culture, history, dagdagan ko ng innovation, cuisine. Chick. Wow. May chick. Maraming salamat, RD Tess. Maraming salamat po, sir. God bless po. God bless, Dr. Tess. Sa aming pong pagbabalik, mga kaibigan, alamin natin ang isa sa mahalagang proyekto na tampok sa NSTW 2025. Manatili na katutok, magbabalik agad ang Radio Siyensya sa DOST. Konektado. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. November 2025 will be extra exciting, fun, yet innovative dahil muli nating ipagdiriwang ang National Science, Technology, and Innovation Week. Humanda sa muling pagbabalik ng isa sa mga pinaka-aabangang selebrasyon sa Pilipinas. The Department of Science and Technology proudly invites you to the celebration of 2025 NSTW in Lawag City, Ilocos Norte, happening this November 18 to 21. Tara na sa Lawag ngayong Nobyembre. Sumama sa isang makabuluhang pagtitipon para sa agham, teknolohiya, inobasyon, kultura at advokasya. Matuto, makisaya, mamangha, at tumuklas ng mga bagong oportunidad para sa lahat. And together, let's build the smart and sustainable communities through DOST. Upang manatiling updated sa mga kaganapan, just visit and follow NSTW at DOST Region 1 website and Facebook page. O di kaya naman i-download na ang NSTW 2025 app sa inyong mga mobile phones.
Ano pang hinihintay nyo? Set the date at magkita-kita tayo sa 2025 NSTW mga ka-agham. Intayot sa Norte! Konektado ka dito sa Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Kilalanin at alamin naman natin ang isa sa mga exhibit na ating makikita sa gaganaping National Science, Technology and Innovation Week o NSTW 2025 at para talakayin ang bagong teknolohiya na maaaring makatulong sa ating kalusugan. Kasama natin ngayon ang project staff and researcher ng Project Health PH, Intelligent Disease Surveillance for Public Health using social media, na si Dr. Maria Luisa Bautista. Magandang agham, Dr. Loy. Magandang agham din po sa inyong lahat, Sir Onin and Secretary. Good afternoon po. Good afternoon. And to all the viewers. Doc, ano ba itong Project Health PH? So ang Health PH project po is a project po ng National University that has been funded po by DOST through PCHRD. So napakagandang proyekto niya, innovative project po siya. So ano po ba itong proyekto na ito? So itong project po na ito, nakadevelop po ng actually collaborative project po ito ng mga computing and information technology specialists ng National University po, different branch po yun, and College of Allied Health from NU Manila. So, kumbaga, information technology plus health, pinagsama po natin yan para makadevelop po ng AI model po. So, artificial intelligence model. So, this AI model po, may kakayanan siya na intindihin and i-analyze po yung mga social media posts. Kunwari, for example, Twitter, ganyan. So, gusto natin makita yung sentiments ng mga tao, kung ano yung mga trends sa pinopost ngayon. So, yun yung kakayanan ng AI model. Ano yung unique sa kanya? Actually, yung unique sa kanya is it was able to use social media analytics together with natural language processing para po maintindihan yung three languages, English, Filipino, and Cebuano, kung ano yung mga pinopost ng mga tao. Actually, this one is nothing, hindi naman talaga siya bagong-bago kasi ginagamit naman din talaga yon in e-commerce. For example, anong product yung matunog yan, sa market. O kunwari, sa politics, sinong politiko yung natin ngayon, favorite natin ngayon. So, yung idea na yon, bakit hindi natin gamitin in health surveillance? Diba? Kasi, ano ba yung gagawin niya? This AI model, kaya niyang i-distinguish kung ano yung mga post about health and non-health issues. So, ano tungkol dun sa health? For example po, mga signs and symptoms ng diseases. Kung health-related, kaya niyang i-distinguish health-related ba ito or hindi. So, kung health-related siya, ito ba ay related sa ganitong sakit? So, for this Health PH, nag-focus po kami sa respiratory diseases. So, nag-focus po kami sa 4. So, we have COVID-19. So, we have pneumonia due to other causes. We also have acute upper respiratory infection and pulmonary TB. So, bakit po ba namin siya napili? Kasi, unang-una sa lahat, yung respiratory diseases, kasama yan sa mga top 10 leading causes of morbidity sa Pilipinas. No, lalo na yung pulmonary TB, hindi siya mawala dun sa top 10 talaga eh. So, tsaka naging spark din nung pandemic. Kasi nung pandemic, hindi naman tayo ready para doon eh. We were not ready for that. Na baka naman mamaya meron ng mga may signs and symptoms. Hindi natin alam. Diba? So, this can augment the current system that we have in detecting cases. So, paano po ba ito gumagana? So, ang ginawa po ng ating mga specialists is develop this AI model. Tapos they came up with a mobile app and a web dashboard na pwede pong gamitin. Sino po bang beneficiary? Ang beneficiary po nito ay mga LGUs at saka DOH. Pwede po niyang gamitin. Hindi po siya for public use. And disclaimer lang po, this is not a substitute for diagnosis. It's mainly for what? Parang ganito po yan. Meron pong mga nagpapa-check up. Diba? So yung mga nagpapa-check up, sila po yung mga nakukuha na cases. Nasasama po sila sa census. So, saan po papasok yung aming health project?
paano yung mga hindi po nagpa-check up? Tapos, di ba alam nyo naman po ang mga Pilipino, ano tayo isa tayo sa mga top posters. Chismoso. Yeah, ganyan. Kumbaga ito ay parang social media chismosa yung Health PH So, anong gagawin niya? Titignan niya yung mga, kasi di ba minsan may sakit ka, hindi ka naman talaga nagpapa-check up. Magpo-post ka na, I woke up na may fever, I woke up na may flu, I woke up na may ganito. But you did not go to the doctor for a checkup. So, yun yung gusto nating makapsure. Apo. Doc, sa pakikilahok po ngayong taon dito sa NSTW po natin, gaano kahalaga ang mga activities ng DOST, kagaya nitong NSTW para sa mga exhibitors at innovators? Ay, napakahalaga po nito. Kasi, nabibigyan po kami ng tsansa na maipakilala yung produkto, yung mga ginawa natin na technology for others. And not only that, importante siya kasi nasa-showcase natin yung tulong sa atin ng gobyerno. Like for example, sa amin po, no, yung pondo, na pwede naman palang pondohan yung mga bright ideas. Diba? So napaka-importante po nun. And not only that, napapakita namin na tumutulong po din po kami na mag-develop ng technology para mas makatulong tayo, health surveillance, universal healthcare, and supporting the sustainable development goals na pilit natin tina-target. Doc, maliban sa pagpapakilala ng teknolohiya, ano pa ba yung mga goals na gusto niyo makuha dyan sa NSTW? Gusto niyo bang gumamit ang mas marami sa inyong app? Actually, totoo po yan. Kasi binigyan lang po kami ng 1 taon to finish the project. So, limited po yung aming oras para mas maipakilala pa yung project sa mga LGUs. Although, nagawa naman po namin siya for a limited number of LGUs, pero gusto namin mas maipalagana pa siya. Kung makakatulong at kapakipakinabang, bakit hindi natin ipakilala? Tama-tama. Kasi maraming local government unit ngayon na pupunta sa Ilocos Norte kasi ang tema nga ay smart and sustainable. At maraming pupunta doon. Gusto nilang malaman kung anong meron sa bawat kalahok sa smart and sustainable at pati sa exhibit. Kaya dapat maingganyo na sila na sumali sa inyong programa. Yes po. Tamang-tama po yan. Tsaka para din makita nung iba natin, lalo na yung mga young generation na magaling talaga sa technology. Totoo yun. Why not use your God-given talent para mag-develop ka ng something that can really help the country? Doc, ano pong final message nyo sa ating mga taga-subaybay at para tangkilikin ang inyo pong serbisyo? Siguro po, wag tayong huminto mag-develop. Wag tayong huminto na mag-imbento ng something na pwede natin pakinabangan, na hindi tayo nakakahon lang. Let's be open to the possibilities of technology. And kung meron tayong kakayahanan, go. 'Di ba? Maging open po tayo. At ang kagandahan nito, may artificial intelligence. Yes, sir. Pero ang nag-isip, natural ang intelligence. Si Dr. Maria Luisa Bautista. Maraming salamat, Dr. Loy. I would also like to acknowledge po our project head who is really, tawag dito, kumbaga, brain nito, si Dr. Medet Abisado po. Ayan, alright. Maraming salamat po, Doc. Again, ang leader po ng ating Project Health PH, Intelligence Disease Surveillance for Public Health using social media. Ayan. Alright. At this point in time, mga kaibigan, ating pupuntahan ang ano ba ito? Magiging tampok din ba sa NSTW natin 2025 sa bahagi ng Lawag? But anyway, biyaheng norte pa rin, mga konek. Kilalanin natin ang isang eksperto pagdating sa tsunami at ating alamin ang iba pang impormasyon para tayo ay laging ready. Dahil ang disaster update ay dapat patuloy at hindi nang tatapos, kasama naman natin ngayon ang project leader na si Ms. Charmaine V. Villamil mula sa DOST Vivox. Magandang agam, Charmaine. Magandang hapon, Secretary Sorido. Magandang hapon, Oni. Ms. Charmaine, para lang po sa kalaman ng lahat, ano po ba ang tsunami? At paano po ba ito nabubuo? Ang tsunami ay salitang Hapon na ginagamit para tumukoy sa alon o serye ng alon na karaniwang likha ng iba't ibang geological processes. Ang pinakakaraniwang dahilan kung ba't nagkakaroon ng tsunami ay ang isang malakas na lindol. Lindol na nagmumula sa ilalim ng dagat at minsan sa tabi ng dagat. At ang focus o pinanggalingan nito ay mababaw lang.
Minsan naman, ang tsunami ay nalilikha ng mga pagputok ng bulkan na nasa ilalim ng dagat o bulkan na napapalibutan ng tubig. No? Ang isang halimbawa dito ay ang nangyaring tsunami dahil sa pagputok ng Krakatoa Volcano in August 1883. Hindi pa tayo nung pinapanganak, pero nangyari na yan in the past. At itong huli lang yung pagputok ng isang bulkan sa Tonga volcano south of the Pacific Ocean noong January 2022. Ayan. Isa pa, ang tsunami ay nalilikha rin minsan ng mga submarine landslide o pagbuho ng lupa sa ilalim ng dagat dahil nagkaroon ng malakas na pagyanig ng lupa. So earthquake generated yung ground shaking at ang halimbawa nito ay nangyari sa Sulawesi noong 2018 dahil may magnitude 7.6 earthquake. At dito sa Pilipinas noong November 1994, nagkaroon ng magnitude 7.1 sa Mindoro at lumikha ito ng tsunami. Alright. Doc, ano po ba yung mga senyales na maaaring magpayuwatig na paparating na ang tsunami? Una, alamin natin muna yung dalawang klase ng tsunami. May dalawang klase ng tsunami, yung mga local tsunami at distant tsunami. Yung distant, ito ay galing sa ibang bansa. So, pag malayo ang pinanggalingan, may enough lead time pa tayo to give warning from the international warning agencies down to FIVOX and to the different levels of the local government. Sa tulong na rin ng NDRRMC. Ang problema natin ay yung local tsunami na kung saan ang tsunami ay nagmumula sa mga trenches sa Pilipinas, katulad ng Philippine Trench at Manila Trench. Dahil malapit lang ang source, maikli lang yung lead time natin. We're talking about 5 to 20 minutes. So, hindi ito sapat para mag-antay pa ng abiso mula sa pamahalaan. Kaimportante sa tamang aksyon ay yung alam natin yung mga natural na senyales. Tatlo yun. No? Una dyan, yung naramdaman na malakas na lindol, na halos hindi na tayo makatayo. No? Strong ground shaking. Pangalawa, napansin natin na biglang umatras, may kakaibang pagbabago sa antas ng tubig dagat. So there's sudden and unusual retreat of the water. At pangatlo, pag andyan na yung tubig, may kakaibang tunog o dagundong ang kasama nito. Okay. Kung baga, sabi ko ay drop, sandali. Shake, drop, and roar. Malakas na lindol, pagsak ng tubig at ugong. Ayun. Sakto pala yung secretary. Wag mong kasi panahon mo yung shake, rattle, and roll. Kaya binanggit ko yung shake, drop, and roar. Okay, paano nakikipagtulungan ng FIVOX sa mga lokal na pamahalaan at komunidad para sa tsunami preparedness? At balita ko, meron kayong ginawa dyan sa Ilocos Norte several weeks ago. Tama yun, no, Secretary. Pero una sa lahat, importante yung generation of science-based data and information. So, ang DOST FIVOX ay gumagawa ng hazard mapping para magkaroon ng identification kung ano ba yung panganib sa isang lugar. No? Kasama na dyan syempre ang tsunami. Gumagamit rin kami ng computer simulation to be able to come up with scenarios. Ano ba yung worst case scenario na pwedeng gamitin sa pagpaplano ng lokal na pamahalaan. At andyan din yung risk assessment, pag-alam kung gaano ba kataas o kababa ang isang risk ng isang community, at iba pang research and development ng FIVOX. Pangalawa, yung monitoring ang importante din. No? So ang FIVOX, ang DOST FIVOX, merong 24/7 monitoring and detection and monitoring of tsunami events. So dito napapaloob yung 29 sea level monitoring stations ng DOST FIVOX. At importante sa early warning, syempre yung pagbibigay ng kaalaman sa mga komunidad na, no? May warning na sila, may alerting or may trigger na sila to whether there's a need to evacuate. Andyan yung 98 community tsunami alerting stations na meron tayo.
So, located yun, ma'am. Iba't ibang bahagi ng Ibig sabihin Serena, yung walang buntot yung tumutunog. Serena yon. Yung Community Tsunami Alerting Station Serena. Ayan. Alright. Pagdating naman po sa monitoring, ano po yung pinaka-epektibong tools o strategy para na ginagamit po ninyo para mabilis at ma-verify at ibamahagi ang mga tsunami-related information sa publiko? Siyempre, importante yung 24/7 monitoring namin. May opisina kami dedicated to monitor 24/7 with enough human resource and technology na at par naman with what other countries have to be able to monitor earthquakes that are capable of generating a tsunami, and syempre kung ano yung expected na arrival time. Gaano ba kabilis bago dumating yung alon, so i-estimate natin yan, pati na rin yung wave height kung gaano kataas. Kung gaano katagal, sabi nyo kanina, 5 to 20 minutes lang. For local tsunami. Local tsunami, okay. For local tsunami. So, maikli lang ito. Pero sa abroad ba, ma'am, gaano kahaba? Depende kung saan galing siguro. Yes, alam ni Secretary yan. Hindi ko alam. Ikaw sumagot. Isang halimbawa, yung nangyaring earthquake sa Chile noong 1960, it was magnitude 9.5. And it generated a tsunami that reached the Philippines after 24 hours. All right. So, parang siyang travel time ng aeroplano mula sa other side of the Pacific Ocean to the other side of the Pacific Ocean. Kung sa Chile. Baka sa tabi lang. Oo nga. Japan. Japan, Taiwan, mas maikli. Yun. All right. Charmaine, ano ba ang mabibigyan nating practical na payo sa isang magulang o nakatira sa dalampasigan? Ano dapat gawin bago magkaroon ng mga tsunami at kapag napansin nila na may sinyales o may nabigyan ng warning at saan sila pupunta? Para sa unang step, importante yung situational awareness. So, ikaw na head of a family or pati yung mga anak mo, tumulong ka, lalo na yung may capacity to understand what's in the internet. Kasi nandyan sa internet yung Hazard Hunter PH, na kung saan ang mga publiko, general public, can identify on their own without having to go to FIVOX and get copies of maps on their own through the Hazard Hunter PH. Alam nila kung anong hazard, malalaman nila kung anong hazard sa panganib nila. Tama po. Andyan yung ang maganda, hindi lang sa lindol to, pati sa bulkan, pati sa ibang panganib mga na bagyo, baha, landslide ng MGB, Mines and Geosciences Bureau, at syempre ng Pag-asa. So, una yon, situational awareness. Pag nalaman nila kung anong panganib nila, syempre sunod na dyan, alamin nila kung paano paghandaan yung panganib na ito. So, practically in a household, umpisahan dyan yung pag-uusap, pagpaplano, kung ano yung dapat ihanda. Go bag. Maganda, may go bag for the family. On their own, they should prepare. They don't need to buy an expensive go bag or ask from the local government kasi pwede namang bumuo ng sariling go bag. Sunod dyan, planning ng kailangan ba mag-evacuate. Pag mag-evacuate, saan tayo lilikas? Ano yung ruta na dadaanan natin going to the evacuation area? At pangatlo, pag andyan na ang panganib, magandang nakikinig sa mga tamang sources of information. Kasi isang nagiging dahilan kung ba't may disaster, maling impormasyon ang nakukuha nila, di ba? Tama po. Diyan lumalaganap yung misinformation, disinformation. Fake news. Oo, kaya lalo pang nagiging confusing. Yes. Nandun ka na nga sa isang magulong sitwasyon, nagiging confusing pa pag may lumalaganap na hindi tamang impormasyon. So, inaanyayahan ko ang ating mga kababayan na makinig sa mga authorized agencies or offices, DOST FIVOX, DOST Pag-asa, MGB, the Office of Civil Defense, yung mga local government natin, at iba pang mga authorized agencies. Alright. Final message po, Ma'am Charmaine, sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Tamang kaalaman ay kahandaan. May hashtag campaign ng FIVOX, yung hashtag handa ang may alam. So, importante bilang mamamayan, alamin natin ang sitwasyon natin. Yung sinabi ko kanina, alamin nyo kung anong panganib sa inyong lugar. Umpisahan nyo ang paghahanda in the household level. Because it's a basic level of preparedness, where preparedness should start. And lastly, make it
way of living. Tama po. Hindi ka lang maghahanda pag may warning na nanggaling sa mga ahensya. 'Di ba? Araw-araw, maraming lindol. On the average, alam niyo ba na ang PHIVOLCS ay nakapag-plot ng 30 earthquakes a day. A day. Ganon kadami. So anytime it could happen, ang masama niyan pag malakas yung lindol, maaari tayong maapektuhan. So dapat ang isang household laging handa sa anumang oras. Okay, maraming salamat, Miss Charmaine V. Villamil mula sa DOST PHIVOLCS. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, mga kaibigan. Si Ms. Charmaine Villamil, ang ating po nakapanayam. Secretary, baka may mga karagdagang announcement po kayo, paalala. Yes, munting paalala po sa ating mga kababayan na makinig po sa mga otoridad at balita patungkol sa Bagyong Uwan at posibleng epekto nito. I-follow up po ang Facebook page ng DOST Pag-asa at NDRMC para sa karagdagang impormasyon. Iba yung pag-iingat po sa lahat. Sa Marites po ay gaganapin ang opening ng Philippine Startup Week sa Marikina. Miyerkules naman po ay magkita-kita tayo sa Malolos, Bulacan para sa Regional Science, Technology and Innovation Week celebration ng Region 3. Sa November 26 to 28 naman po ay gaganapin ang first Mindanao Forum on Waters and Natural Resources sa General Santos City. Para sa karagdagang kalaman, sumangguni lamang sa National Research Council of the Philippines o sa DOST Region 12. At pagtapos po ng National Science, Technology and Innovation Week sa Ilocos, inaanyahan po namin kayo sa pinakamalaking Science, Technology and Innovation Showcase sa Metro Manila. Nagbabalik po ang 2025 Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa NCR na gaganapin ngayon November 24 to 26 sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City. Tara na at makisa sa selebrasyon ng napuno ng interactive exhibits, bazaars, footwear runwalk, launching ng mga innovation hubs, mini-AMSN, smart city design at esports challenges, smart city studio at iba pang makabuluhang aktibidad na nagpapakita kung paano binabago ng siyensya at teknolohiya ang ating araw-araw na buhay. Bilang One DOST, samahan niyo po kami at sabay-sabay nating tuklasin ang mga solusyong hatid ng siyensya at teknolohiya. Bisitahin ang official Facebook page ng DOST National Capital Region upang makapag-register. Maraming salamat po, Secretary. Mga kaibigan, yan po ang naging kabuuan ng ating mga programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako inyong kapatid sa Himpapawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, ako si Secretary Renato Siludon Jr., patuloy na maghahatid ng kalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, One DOST for you, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng Ang DOST Miss Radyo. Ilang ba